We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends will always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends will always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning mga sis! Magbabagong taon na at usong-uso po ang reunion. Kayo kaya, nakapaghanda na kaya para sa reunion ng inyong mga pamilya? Eh dahil kami, pinaghandaan namin at muli namin hinanap yung mga reunion episodes na naibigay namin sa inyo. Kaya today, pagbibigyan po namin ng inyong mga request. LVN, Sampaguita, Flor de Luna at That's Entertainment. Mga the best reunion episodes namin ay aming pinagsama-sama. Kaya watch lang kayo habang nagsasalo-salo ang buong family niyo. Pasasahin namin kayo dito lang sa Sis! Always, always be. We are sisters, we are sisters. Always, always be. We are sisters, we are sisters. Karamihan sa kanila ay dito na-discover at nang magkanya-kanya na silang buhay, binalikan namin ang saya ng kanilang pagiging teeny boppers. That's Entertainment! Kumusta na ba sila ngayon? Ano na ba ang ginagawa nila ngayon? Si Susan, balita ako, nag-play ka ng sax? Yes. Hanggang ngayon? Kailan mo yung ginawa after that? Hindi yun. When I was in UP, I was taking up music. Pero on and off eh. So, I got more busy into showbiz. So, nagta-tap dance ka? May ballet pa eh. Nag-ballet ka pa? Well, sa States kasi nag-aral ako ng tap dance sa ballet. Nung nandun ako. Ano pa ang ginagawa mo? Tumutuloy ka sa alambre? Parang ang dami na nagagawa. Yung first time ka tumutog ng sax on stage, anong feeling mo? Hindi nervous, grabe. Kasi with playing the saxophone, I still have that yung talagang matinding kaba. Nervyos. Pero sa kanta or sa sayaw, sanay na. Medyo, okay. Ako kasi pagka iba nga naman yung ginagawa ko, yun ang nervyos talaga. Si Maritel, gusto ko na, parang feeling mo, win ka talaga ng ano. This is World! Hindi siya local competition. Hindi, actually wala siyang local competition. Kumbaga, yung organizers ng Mutya ng Pilipinas just chose me. It took them a month of convincing before I finally said yes. Anong feeling mo na win ka? Nervyos, pero hindi ako nag-expect kasi the whole time kasi ako yung pinakamaliit. Actually, pangalawang pinakamaliit. Sino pa ba? Si Brian, ano ang ginagawa mo ngayon, Brian? After that, I went back with the band. Tapos, yung band kasi we go abroad eh. And then, last year and this year lang, nag-solo ko. I came from Japan. Singing, stint. Si Ana. I have my pet shop. Yeah. I have here near Kuya Jerm's house, here in Granada, and in Malate. So, pet shop. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Ako ngayon, baka Para kapita-pitagan ka today. Hindi, busy ako sa Net25 ngayon dahil may sisimulan kaming bagong series ng drama series na ako magdidirect. Wow, director ka na. Pasali naman. Pasali ng Pasali kami. Si Chucky. Wow, Chucky. Nag-a-arrange ka na ng mga jingle ng commercials. Pasample naman, Ano na nagawa mo? Marami na. Commercials? Oo. Well, I've done Barrio Fiesta and well, a few SM jingles which are still pending, so... So, wain mo na. Wag muna. So, yun na. But,
Ikaw mismo kumakanta ba nun? Sometimes we get voice talent to do that. Depende kasi sa mood ng commercial eh. Noon pa ba nagko-compose ka na talaga? Yes, I used to arrange for That's Entertainment, mga production numbers. Oh, musically inclined na ikaw nag-aareglo. I wrote a song. It's supposed to be released a few months from now. Ang title niya is Healing. Bale, Ikaw kumanta? Yes. No, actually hindi ako kakanta, pero ako nagsulat, tsaka nag-arrange. Sino kakanta? It's a band. It's a second album of Retrospect. Retrospect. Okay. So, it's supposed to be it's supposed to be acoustic. So, anyways, just sing you part of the song na lang. Okay. Nakatingin ako sa mga bituin, aking tanging hiling, binulong ko sa hangin. Umaasa akong talay makarinig at mapagbibigyan ng hiling na pag-ibig. At kung naririnig mo na at kung sagot mo ay wala, patuloy ang hiling ko na makapiling ka. Ayan, nandito pa rin kami at kasama naman namin ngayon ang isa sa mga dating members ng That's Entertainment na hindi niyo po na itatanong. Syempre, kasama namin dito sa SIS. Siya po ang assistant ng aming director. Janice? GB San Pedro. Uy, GB, kumusta ka naman? Nice lang. Parang ba nang kaya to? Hindi mo ba nami-miss ang nasa harap ng camera? Hindi na sanay eh. Hindi na sanay. In front of the camera, nakakanta-kanta ka. Hindi naman. Nagpa-perform. Ba't ninenervous ka, GB? Samantalang kumanduin mo kami dito. Kailangan ibalik niyo yung presyo. Salamat ha. Nag-enjoy ka naman sa ginagawa mo ngayon? Saan? Dito? Hindi, okay naman. Ano ba ginawa mong stepping stone ng That's Entertainment para makapenetrate ka dito sa aming dito sa show business? Hindi ko ito kinakaya! Hindi ko rin kaya, Diyos ko. Hindi ko ito kaya! Para tayo Para tayo hindi magkakakilala. Di ba? Sige na, Dari G, sumagot ka na. Ano ba yung tanong mo? Hindi ba? Ano ba ginawa mo bang stepping stone na pag That's Entertainment para makapasok ka talaga sa industriya na ito? Hindi naman, nagkataon lang. Nagkataon lang. Ano yun yung vision mo? Gusto mo talaga behind the camera? Mas mas gusto ko ngayon. Mas gusto mo yung ginagawa mo ngayon? Ba't mo naman nagkaroon ka ng interest na mag-That's Entertainment? Matagal na yun. Why did you decide? Ano ba yun? Medyo, syempre, bata pa tayo noon. Ayun. Tapos, nagkaroon ng chance. Why not? Why not? O anong feeling mo sa reunion? Na ayaw mo talagang umupo? Hindi naman ayoko umupo noon kasi nagkatrabaho ko paano ko uupo. Kung pwede lang ako umupo, upo ako doon. Ba't ngayon? Solo eh. Mas walang exposure. Siya, sige. GB, intro mo naman yung ating papanoodin pang pag pinagpatuloy natin. Masaya ako na naging part ako nung paggawa nitong reunion na to. Panoorin niyo po. Ano naman ang nagpapa-excite kay Kuya Germs? A, pagdating ng awards night. B, pag may bisita siyang darating na balikbayan. Or C, pag birthday niya. C. Ayaw na maalala kung ilang taon na siya, birthday niya Ay, Diyos ko. Tama ba yan? Kuya Germs. Ay, walang tama! Ano yung balikbayan? Awards na. Ay, akala ko ito eh. Okay. Tama, iniisip tayo ng best nanalo ang That's. Ay, si Harleen at saka si Lovely na group. Kailan sineselebrate ni Kuya Germs ang kanyang birthday? A. October 4. B. October 14. C. October 24. October 4. Uy, ang galing. Uy, ang bali talaga yan. Oo, nabula lang kayo. Uy, alam nila. Go, Kuya Germs! Dumami ang clowns dyan dahil dyan sa mga yan. Alin sa mga sumusunod na pelikula ang dinirect ni Kuya Germs? Nako. A. Guy and Pip. B. Juanita Banana. C. Bathing Beauties. Ano yung Bathing Beauties? A. Guy and Pip. B. Juanita Banana. C. Bathing Beauties. Hey, Germs, ano nga ba yun? Lugo.
Ano ba yun? Baka kapanaho na naman Kuya Germs yung pagdidirect, hindi namin naabutan yun. Kuya Germs, what is the answer? O di ba ang saya ng reunion? At isa pa sa pinakamasayang reunion ay ang reunion namin ng mga kasama kong lumaki. Nako, grabe, nag-enjoy talaga ako doon. Siyempre, yan yung Flor de Luna. Flor de Luna? Sino si Flor de Luna? Flor de Luna. Flor de Luna reunion. Kaya nga ang daming tumatawag sa office para na mapapanood nila ito muli. Yan ang mapapanood nyo sa pagbabalik po ng Sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Matagal din kayong pinaiyak nitong kapatid kong ito nung bata pa siya. Kaya after decades, pinilit naming hanapin ang mga original cast ng Flor de Luna dahil na rin sa mga request ninyo. At eto ang mga naging eksena dito sa Sis House sa tagal nilang hindi pagkikita. Ito. Surprise! Doktora! Si Sexy Carmen. Mga sis, sila yung umapi at nagmahal sa aking sis noon. Ang cast ng Flor de Luna. Yung puka, ikaw yung bisita. Hello! Share tayo. Ang bagets na suplada noon. Ito yung... Naman siya ngayon, pero hindi siya masyado. Bakit tinitingnan na kita ngayon? Dati diyang ka lang. Kaya na nga yun. Teka, may tatanong ako. Sino ba production designer natin dito? Bakit? Eh, 15 taon na nakakalipas, ito pa rin. Walang hotdog. Walang hotdog. Wala. Kwento niyo muna kung sino-sino kayo doon sa Flor de Luna. Okay. Yung ano. Tinatanong ko ba kung sino? Si Rene Boy. Ito pamihira. Nagkaroon ng kapatid na in-check yung... Si Rene Boy. Si Aling Librada. Siya yung nagsasabi na ano ang mangyayari kay Colonel Alicante. Abangan ang susunod na kaganapan sa Flor de Luna. Siya yung boses. Of course, siya si Nanay namin. Mama. Sana pagsalitayin mo sila. Okay lang? Belinda. Tama. Gusto kong Andrea muna. Andrea. Ako, alam mo pangalan ko doon? Hindi na, syempre. Ako si Astra. Astra. Basta alam ko, alas 6 ako ng umaga umuuwi. Yun lang ang naalala ko. Kasi kumakain kami hindi direct sa Aberdeen Court. Kaya magsip-sip, yun lang. Pero yung role ko, wala akong maalala. Kapit ba? Astra? Oo, crush ko si Bernardo. Si Fergie pa man din naging crush niya. Inalagaan ko si yung kapatid mo. Si Mirenisa. Si Harleen. Si tama ako, si Mirenisa siya. Si Doktora. Si Doktora. Si Aida doon. Ako yung kontrabida. Nangako sa'yo. Yung una friends tayo. Tapos talaga wala kang kasawa-sawa dyan. Tanungin niyo kung sino pinagawain nilang dalawa. Sino? Kabal mo! Hindi, wala akong sinabi. Wala akong sinasabi. Ay, sandali bago mo isubo yan. Para naman walang pagkain sa bahay niyo. Pati ba naman yung pinagpapakatanan mo? May taping namin. 15-17 years ago. Ganyan. Kulang ng hotdog. Hindi maraming breakfast ang setup namin. Hindi. Yung breakfast na setup, totoong bagong gising. I know. Ito siyang nag-aalmusal. Tsaka yung ang sungit. Ang sungit. Pero Sandali lang, kasali ba ako dito? Sandali. Nasa taping ka lagi. Tatanong muna ako sa inyo. Okay. Deluz. Uy, ang bayad. Ako dapat ang tatanungin dyan, sigurado ko. Kasi po, kayo dati, di ba, radio program pala tong Flor de Luna noon. Radio May drama. nalaman nyo. Ako nagdidirect. Kayo po magkwento niyan, kung paano nakarating sa TV yan. Kasi noon yan, hit na drama sa Cebu. Soap opera sa Cebu. Dinala rito sa DWWW, ginawang drama rito, Tinagalog, tinranslate. Tapos naisip pa nila Junison, sa sila Tony, natatanda niyo ba sila Tony? Na gabing TV show, yung soap nga. Soap opera sa TV. Kaya ako'y nag-narrate. So, saan mo nagaling? Paano nagsimula ang pangalang Flor de Luna? Actually, French na soap opera yan eh. Ganyan naman
Tapos napunta sa Cebu. Ganun. Ano ang ibig sabihin ng Alam ko. Hindi na ako. Moonflower. Moonflower. Ano ibig sabihin ng moonflower? Yung kinakasta sa ulo? Akala ko hopya. Okay. Ano bang thrust? Okay, refresh natin sila. Ano yung thrust no ng kwento? Sa umpisa, Janice, sige. Sa umpisa, basta happy family. Nagkasakit si Mama, Andrea, na Chugi. Nag-ed siya. Siyempre, nag-asawa si Colonel Alicante. Uli, yun nga si Doris Galian, si Tita Jo. Ano siya, bait-baitan pag andyan si Colonel Alicante. Pag wala, pak! Palo kami, ape. Ape-ape ever. Tapos bring siya ng family niya, bring niya anak niya si Wilma. Si Donya Agda na kanyang mommy. So, siyempre, 3 against 2. Correct. Until, siyempre, may outside conflict na. Ayan na. Meron kaming Chuy na kampi sa amin na parating kaaway. Sino yung Chuy niya? Si Tito Tony Santos. Ayan. Na siya rin ang director. Alam mo, tuwing nakikita kita nun, lumuluha ka na. Kasi wala naman kang ginagawa. Correct ka di umiyak. Gusto ko malaman ni Herbert, ang galing na umiyak niyan. Uy, ka ba? Wala na Hindi ko makakain mo. Wala na talaga matumangga. Uy, ano ka ba? Hindi ko makakain. Gusto ko baka mabulunan ka ba? Ibili nyo nga isang tray na ano yun. Hindi ako makapagsama kami, tinga-tinga pa. Lunukin mo na yan. Lunukin mo muna kayo mga egg sandwich. Skip muna tayo. Skip muna sa kanya. Okay, eto, meron bang behind the scene na love team dyan? Wala bang nagkainaban din sa inyo dyan? Wala akong naalalang pangalan. Naalalang pala. Hindi. Si Janice, sino ba ang naging boyfriend mo doon? Nako, Diyos ko, yan! Si Lloyd. Lloyd San Martino, si JC Bonin. Wala ba si JC doon? Hindi. Naligaw-ligaw. Si JC tsaka si Lloyd. Ay, sa totoong buhay, ang naging boyfriend niya si Gabby Concepcion. Tatanong ako talaga. Sa totoo lang. Bakit ka umalis? Hindi ko talaga natanong yun sa'yo. Why did you leave Flor de Luna? Bakit ka ba? Corner ba ako? Ang gano'n, no? Hindi, kasi di ba nag-quit nga ako, nag-drama ako, magkukwit ako ng showbiz. Tapos naloka-loka kami. Siyempre, alam mo naman, mag-quit ako, tapos mag-Flor de Luna ako, di ba parang hindi credible, hindi. Nag-quit talaga ako, tsaka parang, nung time na yun, na-feel ko, nakakatawa. Oo, dahil kaya Sige na nga. Claro, M. Recto. Basta yun. Yun ang isa sa mga reasons, and another Mas reason pinili mo si was... Gabby kaysa sa akin. Yun. Hanggang ngayon ba naman yun? Parang meron kang nire-relieve ah. Parang alam ko yun ah. Tatapusin ko muna, ano ba? Okay, tapos parang feeling ko, syempre, minsan sa isang show, there are times na hindi ka na rin masaya. Kasi parang, di ba, siguro hindi nyo napapansin, pero parang kakapolitikahan, yung ganito, push ganito, push ganyan. Di parang, ano ba ginagawa ko dito? Di ba? Sumabay ka ba sa pag-alis niya? Kaya palang galing. Stay on ka pa. Oh, anyway, ano yung sasabihin mo? Ano yung sasabihin mo? Sabihin mo na, dali. Ito ngayon drama namin ni Janice. Talaga. Drama namin o drama mo lang? Isang... Drama lang niya yan. Kahit gaya na. Oo, ito. Ito na, may wallet ako nun eh. Dali. Gusto ko na kwentang ba? Ito na, nandun kami sa likod ng set. Nandun sa mga bonbon din. Ikaw, Sa mga bonbon din. Uso yun. Doon tayo natutulog. Ito mo yun, sasabihin ko na. Nakamaster na ako ng enough courage. In short, may gusto siya kay Janice. Okay. Tapos, kwento. Eh, hindi kasi pwede palabasin sa publicity. Baka incestuous ang dating. Magkapatid eh. Correct. So, sabi ko sana. Chugi ka agad, Flor de Luna. Nung ilalabas, sabi ko, ano mo, Janice, Catherine kasi yung pangalan nito. Nakita ko sa iyo yung pangalan, yung picture nung crush ko na gusto kong ligawan. O sige, nung ipapakita ko na, tinawag ni Tita Susan, nandiyan na si Gabby. Patay! Ako, wala na. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Mula na mag-start kami, marami na po ang tumawag sa amin sa office. Sa inyo po namin mismo nakukuha ang mga suggestion ng kung anong gusto nyong mapanood. Kagaya po ng susunod na reunion episode natin. Natatandaan mo pa ba ang request mo sa amin, Liza? Pakinggan natin yung request mo, ah. Good morning po, sis.
Magbibigay lang po sana kami ng suggestion. Kung pwede lang po, sana mag-reunion kayo ng mga dating artista. Tulad ng mga yung sa Sampaguita, tsaka LVN Stars. Nako, di nga kami nagkamali. Mula sa suggestion na yun. Binuo namin ang Sampaguita episode. Panoodin niyo po ito. Ano naman kaya ang mga unos na pinagdaanan ng ating mga kasamang Sampaguita Stars? Tanungin natin sila. Ito, Ricky, yung pinakamalaking, kumbaga sa naging challenge. I don't know what can you malaking Dito kasi sa Sampaguita, sa totoo, wala akong inabutang unos eh. Naging problema ba ang competition between LVN and Sampaguita? Yan. Hindi na nag-aaway-away ba yung mga artista noon? Hindi rin nag-aaway-away. Talaga walang Very away. buddy-buddy, friendly, lahat. Talaga. Trabaho lang. Siguro. Kasi ugali nung Di ba noon merong rivalry si Tita Susan tsaka si Amalia Fuentes? Dito sa mismo nga Sa loob, di ba meron ba yung ganon? Totoo ba yun? Kung meron ng LVN Nida Nestor, meron mang Gloria Luis dito. Yung love team. Yan ang mga labanan ng LVN at saka Sampaguita. Friendly Friendly competition. Hindi personal, never naging personal. Walang nag-away, nagsuntukan, si ganyan. Nagsampalan. O nagsampalan, nagsabunutan. Pag awards night nga, kanya-kanyang, yay! Ganyan lang. Wala yung mga kantsawan. Wala. Kanya-kanyang cheering squad. Busy talaga ninyo. Paano tulungan ninyo noon? How do you help each other? Utangan. May gano'n? May utangan? Sasabihin ni Boy Alano, pera muna ng hula ako, babayaran kita sa bale, sa payday. Ganun na naman. Simple. Ako, nagpapahulog na sako-sako ng bigas noon. Every week ang pay. Business mo ka din. Sako-sako yung kwarto ko dyan. Sus ko, hanggang ceiling ang file ng bigas ng sako. Anong best memory nyo nung nasa Sampaguita kayo? Yung talagang, siguro kahit na ano pa ang mangyari, hindi nyo na makakalimutan. Tito Luis. Ako talagang siguro ever since, hindi ko na makakalimutan ng hanggang ngayon ng Sampaguita. Kasi mo, dyan ako naging artista, dyan ako unang kumita ng pera para ikuha ko sa pamilya ko. At saka isa pa, si Dr. Perez at si Miss Mara kong mga magulang yan Maski na matatapos na yung kontrata ko, hindi naman sinasabing, tapos na ang kontrata, o kaya dilipat ako sa iba. Minsan, kinukuha ko na yan, anong pangalan nung sa LVN. Pero kami ni Nida noon na magpaalam ako. Kaya pinayagan naman ako. So, basta everything is pinapaalam, maayos, may system. Ang pinakamasarap sa akin, dahil nung araw, balitang-balita na mahirap abutin ng mga Vera Perez family. So, sino mag-aakala nga, from janitor, makarating ka sa bakuran ng Sampaguita, and then naabot mo yung pamilya ng Vera Perezes. Tita Belia, ano naman po ang sa tingin nyo naging lessons in life? Sa pagiging artista, yung talagang mapagmamalaki yung natutunan nyo na hanggang ngayon, dala-dala nyo? Yung pag-arte ng magaling, kung ano mang role ay bigay sa'yo, lahat ng klase ng role na gampanan ko na nagagawa ko naman ng talagang shooting to the public taste na talagang papatayin ako, mumurahin ako. Tita Belia? Tita Belia? Ganun yun. Yung ginugulpi niya si Boy Alana at saka si Tessie Agana. And that role made me talaga as a kontrabida of the Sampaguita Studio. Never niyo bang pinagsisihan na tumanggap kayo ng role na gano'n? Hindi ako alam pa nung kasi medyo greenhorn ako. Wala akong alam sa mga ganyang bagay Nung binigyan ako ng kontrabida role, tinanggap ko rin. Pinag-aralan ko kung paano maging salbahay, masungit. Sa akin, basta isang lesson na natutunan ko rito sa Sampaguita, whatever fame you get, kinakailangan lagi kang nakatapak sa lupa. Kahit ang sikat ang kabuti. Yan ang lesson na hindi mababayan, hindi yan ang hindi ko kinakalimutan. Ang Sampaguita, kapag ikaw ay naging contract star, yun ay sasabihin na talagang karangalan ng isang tao na ikaw ay maging artista ng Sampaguita. That's it. Talagang sa tunay na kahulugan ng salitang karangalan, talagang karangalan. Kaya't ako'y nagpapasalamat dahil ako'y napabilang diyan sa Sampaguita. Prestige. Ngayon, yung isang lesson na hindi ko malilimutan dito, nung sabihan ako ng aming producer na napakatanga mo, napakabobo mo.
sa pag-arte. Yon ang nag-motivate sa akin upang mag-aral ng pansarili, pag-aralan ng aking trabaho. Kaya yung from negative, naging positive. At yun ang hindi ko maintindihan. At yun ay dito sa Sampaguita. Ngayon po, sino po ang artistang hinahangaan nyo? Sa Generation ngayon. Lokal? Opo. Ano yung mga bago? O Yung mga bago, kahit nakikita dating. nyo, na pag nakikita nyo o nakasama nyo na, nasasabihin nyo na, okay to. Nandiyan si Christopher De Leon, Tirso Cruz, at marami pang iba. Younger naman, nandiyan na talaga sila. Hindi ako naman yung ang hindi ko makalilimot sa Sampaguita. Alam mo, Sampaguita picture, para si Dr. Perez yun. Ang hindi ko lang makakalimutan na sinabi niya na para kang maging matagumpay sa lahat ng bagay. Basta lakasan mo ang pag-PR mo o kaya yun lang, mas anin mo ang public relation mo mas si kaninang tao. Tapos hinahangaan niyo pong artista yung ngayon. Panahon ngayon. Yung mga nakikita-kita Pero lahat naman ng artista talagang hinahangaan ko. Hindi porque artista ako, pero hinahangaan ko. Pero may mga very few actors o actors na hindi ko hinahangaan. Ano naman po ang sa tingin nyo would be your greatest legacy? Na maiiwan nyo sa mga kabataang nag-artista ngayon na pagtandaan nila, etong maalala nila kayo dahil sa ganun. Hindi ako naman, ang greatest legacy ko, when I performed the role of President Marcos in the movie. Ako nga, dalawang pelikulang ginawa ko ron eh. Ginuhit. Iginuhit ng tadhana. Pinagbuklod. Pagkatapos pinagbuklod ng langit. Ako meron din. When I played the role of the mother of Dr. Jose Rizal, a 95-year-old woman, I really told, during the work we had that time, I told my director Lamberto Abellana, who's a nationalist artist, sabi ko, Direk, would you mind if I will tell you something about me? Sabi ko, ayoko maging Bella Flores dito. Gusto ko po yung ibang-iba talaga. Yung hindi makikilala ako. So, okay, sabi niya, fine. Eh di ako na nag-make up, naglagay ako ng mga guhit-guhit dyan. Talagang, yung buko talagang maputi, pusod, mahabang kimona, ganyan-ganyan. So, nagawa ko yon. It came a time na si Lilian Laing tumawag sa akin. Sabi niya, hoy, may word pang masagwa eh. Hoots, ganon. Senso. Ikaw pala yung lumabas na mother ni Jose Rizal. Bambina ka, hindi kita nakilala. Pati si Leopoldo Salcedo, hindi ka nakilala, ikaw pala yun. Bakit niyo ako di nakilala? Ano ibig sabihin nun? Aba, ibig sabihin, nagampanan mo yung role ng matandang 95-year-old woman. Hindi ka namin talaga nakilala. Ayan, si Lilian Laing. Ano yan? Bear witness ko yan na talagang, I don't know where she is now. She's somewhere resting already in peace. Pero yan ang taong artistang tumawag sa akin ng telepono na talagang, I am congratulating you. Which, natsambahan ko yata yung word na. Hindi tsamba yun. Tsamba yun? O binigay kong puso ko doon. Ano? Okay, totoo yun. Kensyan nyo na ako. Papa-ice cream ka pa. Papa-ice cream ka pa. Okay. Germs. That is the word I cannot forget. Being the mother of Jose, Dr. The hero. Mabuti nabutan mo si Dr. Jose Rizal. Hoy, na! Anyway, Kuya Germs, yung legacy nyo, hindi matatawa. Oo, hindi niya na kailangan sabihin para alam na natin. Pero the most important, yung bigyan ka ng karangalan ng Film Academy of the Philippines ng plaque na kung ano na i-contribute mo sa industriya. At saka, siyempre, yung mga true experience, naging director ka once upon a time, tapos naging discoverer ka, marami ka natulungan ng mga bata, at ito, na nakikita natin hanggang sa ngayon, ano? So, I always pray na kung ano yung binigay sa akin ng Panginoon, sana mapahaba pa, and kailangan natin buhayin ng industriya, Yun, lalo na sa ngayon, sa mga panahon na ito. Lagi tayo nandito na nananawagan na bakit hindi natin magawa ang katulad ng ginagawa ng Hollywood. Magkaroon tayo ng isang lugar dito na like
Quezon City is the city of stars. Mapaalala natin na yung mga artista noon, mga artista Yeah. ngayon, hindi mawawala yung legacy nila. Nakakalimutan kasi Memory. nila ang kontribusyon na nagawa ng industriya sa ating pamahalaan. Correct. Sa ating bansa. Sa ating ano? bansa, ating mamamayan. Yan ang Kay dapat. Tito Ricky, anong gusto niyo maging legacy niyo? Sa akin? Well, siguro, kung ako sasagot niyan, Ikaw nga. Si Sherry. No. Kasi basta ako, Ano nga nagsasalita? Ikaw ang sasagot. ang isang, nasa ba, para ako nung walang biglaan. No, kasi ang ano sa akin, siguro ang isang hindi ko makakalimutan na naging movie ko was, kamukha sinabi ni Tita Bella, yung Juanita Banana. Oh, yun. Kasi dyan, duwende ko na nilalagay sa palad ni Bella Flores na lumulundag ako sa loob ng ano niya, damit niya. Sa totoo na eksena kami. Yun ang hindi ko makalimutan. Even mga kids, yung mga kahit na mga matatanda, pag nakikita ko, sinasabi nila sa akin, ay, si Ricky Belmonte, napapanood kita na, naka-short pants pa ako. Pero mas matanda sa akin yung naka-short pants. Naalala ko talaga hindi makalimutan, gano'n. Si Tito Lito naman. Yung legacy hanggang ngayon hindi ko pa makita. Kasi hindi ko pa nagagawa yung mga bagay na inakada kong maaalala ng maraming henerasyon pag nagawa ko na. Kasi hindi ako nagkaroon ng opportunity na makalabas ng mga pelikulang gusto kong gawin. Kaya sa ngayon parang naghihintay pa ako at hindi ko alam kung anong legacy ang Marami pa naiiwanan kayong ko dito. gustong gawin. Marami pa. Pero gusto ko lamang kayo maalala bilang artista. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Hindi pa man nakakapanood si Doña Sisang ng pelikula, ay napakalaki na ng interest niya rito. Ito ay ayon sa kanyang anak na si Manuel De Leon. 61 years old na si Doña Sisang nang simulan niya mag-produce para sa LBN at ang una niyang project ay ang Giliw Ko noong 1939. Starring Nila Del Sol, Fernando Po Sr. at Eli Ramos sa direksyon ni Vander Tolosa. Box office hit agad ang pelikulang to at mula sa isa, umabot ito sa 350 movies. Sinong may sabing hindi na makakapangarap ang isang 61 years old na Doña Sisang? Oh, kaya mo bang mangarap ng ganon? Paano yun? Yung meron bang Sampaguita versus LVN? Oo. Ay, hindi. Nung araw, hindi ba? Hindi. Merong kaming once a month or ewan ko kung once in 6 months, basta merong party na Lahat. Lahat nandun. Mix nandyan. Kuminsan gagawin dito, kuminsan gagawin doon sa Sampaguita, kuminsan sa Premiere. At saka tuwing birthday ni Lola, di ba? Oo. Sila ang special guest, mga taga Sampaguita. So the competition was strictly professional. Oo. Never naging personal. Friendly pa rin. No, one thing, yun nga, we can be so proud of kasi kahit na Sampaguita, Premiere, LVN, those are the big three supposedly. Kahit mag-mix-mix. Pag nakita kami, kahit na you don't have to be formally introduced, beso-beso ka na, hi, miski na hindi kayo formally introduced. We were like sisters and brothers, wala kasing inggitan. Walang insecurities among all of us. Di ba dati yung mga girls daw mahinhin, tapos yung mga boys ay maggiliw. Hindi uso na ng mga, uso ba nun yung mga indecent proposal? Yung mga, yung mga businessman, correct, yung mga prominent na gusto kayong makita, That's makadate. unavoidable, I suppose. So there was, at that also there was. Depende na sa tao yun. Depende sa tao naman yan. Pero walang, may mga nagpahaging, nagpabali-balitang, nagpalipad hangin. Na Naku, marami. Marami yan. Kaya lang, Hindi naman maiiwasan yun, di ba? Pero paano, dumidiretso sila sa inyo or do they pass through somebody? Both. Both! Diba? May friends. Di nagiinit ang ulo ni Doña Sisang pagdating sa ganyan. No, si Doña Sisang merong kasabihan. Ang isang artista, let's say, merong, kasi nung araw pag sinabi, hindi ko man nilalahat, meron syempre in every forest there are snakes. Pag sinabing, i-build up kita. Kasi noon nakakatakot kami mga babae. Nowadays, the story has changed. It's nakakatakot ang mga lalaki, the younger crops na. No, nung araw kasi, sabi ni Doña Sisang, pagka lumapit kayo sa akin at may narinig akong ingay, it means ayaw nyo, I will do something. But if you do something, at wala akong narinig na ingay, somebody tries to do you something, at hindi ka naman kumibo, gusto mo, hindi ako gagawa ng action. That's Doña Sisang. So how did Doña Sisang sa gusto nyo? Kung gusto mo, syempre, you will keep quiet, di ba? Yes. You will not do anything. Wala Gusto mo problema. So you suffer the consequences. Paano naman nilagaan ni Doña Sisang yung morals nyo bilang artista? Kasi syempre, di ba, parang
bilang pag-aalaga niya babies sa na inyo, kayo. parang baby na kayo, kailangan niya kayong turuan ng mga values. Of course. Oo, pagka meron siyang nabalitaan na medyo foul para sa isang katulad na niya, na katulad naming artista niya, gano'n. Like madalas si Lita Gutierrez, pinapatawag nun. Kasi alam mo naman si Lita Gutierrez hindi ba? Galaw-gaw yun din oo, si Alembong. Sa Alembong. Oo, di ba? Yun, madalas. Kayo ba, tita, pinapatawag nun? Kuminsan. Nung nasa mali yung driver. Naku, siyempre. Tsaka marami siyang tinanggap na mga mails from the radio station, kay Rafael Yabot nung araw. Marami siyang tinanggap na wag na raw akong kukuning artista kasi daw basagulera ako. Yun, pero nakabawi naman ako dun sa yun. Napatawad ka naman niya. Napatawad naman ako kasi meron tumulong sa akin, meron naman ako nagawa, ganon, sa bayan, yung nagpapasurrender ng hook, yung mga ganon, na hindi naman nila nagawa yun, o ako nakagawa noon, so binigyan ako ng magandang... Hindi, at saka balita ko naman, Ida, you were provoked. Talagang medyo may pagkabastos yung driver Pinrovoke siya talaga. Anong Kuminsan ginawa hindi ka makakapagpigil nagmumura siya, tsaka babae kasi ako nagmamaneho. Pumapatol. Pinapakita US. kasi nakita ni Nida Blanca, then siya driver lang. Gusto parang makilala siya. Passenger jeep Yung ganon, yung ayaw kang palusutin, ginaganong-ganong ka pa Ginigit-git. She was provoked talaga. And then what did you do? Maraming tama yung driver. Nagwala rin ako. Ganon. Di pwede yung ganon. Oo, nagwala. Tinawag niya ako Asan yung driver? Saan yan? Wala na. Mabuti wala. Paano yung intriga noon? Paano yung hinahandle ni Doña Sisa? Aba, pagka meron kang... May intriga na ba noon? Hindi masyado yung intriga. Parang wala, no? Yung behavior, ang importante sa kanya, behavior naming mga artista. Kasi nagre-reflect ito sa aming mga images Saka dito nung araw, talaga sa career? Dito sa kantin namin nung araw, maraming mga reporter dito nagpupunta. At mababait sila lahat. Mababait sila lahat. At walang intriga. Hindi kayo maanuhin kagad na walang ano tawag yun? Ambush. Wala. They have to ask permission. Tapos kung saan ang interview, kung sa studio, kung saan, sila ang nag-aano. And one thing naman we can, modesty aside, I think we have attained respectability. We have maintained that, yung respectability. Yes. Up to this day. Yun nung araw, I think that is one great thing that we the movie stars of yesterday, today pa rin Bandori. Anyway, the before. I mean, we were respected naman, kahit nobody can claim na, hoy, si ganito. Kasi our private life was never, kasi ngayon, the more intriguing ang buhay mo, the more interesting you are. Sinisiwalat, right? Noon, hindi ganon. Even the press were kind to the artist. That is probably why nandito pa rin kayo at hanggang ngayon, talagang sought after pa rin kayo. Ngayon, hindi na gano'n. Nasya-shock pa ba kayo pag ngayon nababalitaan nyo na may mga ganitong intriga? Nagugulat ba kayo na parang... Nangihinayang. Paano nangyayari ito ngayon? Wala ng personal lives kasi mga artista. So medyo nakakalungkot kasi you also deserve your own life. Oo. Na dapat wag namang masyadong... Saka siyempre, maski na ba artista sila ngayon at kabaro din natin yun kahanap buhay para din sa natin akin, awa ako. ang panlaban dyan sa mga taong gumagawa ng hindi totoo ay wag silang pansinin. Dahil isang beses no araw, isinulat ako ng isang popular na kwan. Hindi ko pinansin. Abay, nawala ng gana. Mawawala rin. Mas may wag na lang pansinin. Hindi ko man lamang tinanong kung ano yun. Sino ba yun? Sino ba ako sinulat? Akala niya na naapektuhan ako pero dinagay ko talaga sarili ko hindi ko papansinin. Abay, hindi na ako isinulat. Nagpa-apekto kasi kayo, lalaki, lalo pag-uusapan. Pag nag-react ka kasi, pag nagalit ka, lalo silang gagatong sa'yo. Gagatungan ka pa. Kaya ba yung mga anak ninyo, hindi nyo feel masyado na mag-artista rin sila? Not at this, siguro, hindi ngayon, hindi panahon ngayon. Matapos naming ma-air ang LVN episode, marami po kaming na-receive na tawag at ilan sa mga ito ay ni-record. Ito po yung dahilan kaya namin ni-replay yung episode na to. Narito po yung mga pinagputol-putol na reaction ng mga viewers namin. Good morning po. Taga-Kabantuan po kami. Request lang po ng nanay ko kung pwede po paki-replay yung LVN reunion. Maganda po alalahanin yung mga sikat na artista nung araw.
sayang lang po at di napasayaw sila Nida at Nestor. Sayang. Pero talagang binalak pa natin na lagyan ng part 2. Lalo na yung mga old stars at mga love teams nun. Siguro isa lang sa mga huling sandali na nakita natin si Tita Nida na pagtawanan sa atin. Magbabalik pa po kami at marami pa. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Alam mo, pag parati kayo nagkakatrabaho, parati kayo magkasama, naging parang magkakapamilya na kayo eh. Nagkakaroon kayo ng bonding kasi. Oo, nagkakaroon kayo ng bonding. Siyempre, every week kayo nagkikita. Sometimes, everyday pa nga, di ba? So, siyempre, parang naging magkapamilya na kayo. So, when a show reaches an unfortunate end, yung parang kailangan maghiwa-hiwalay na kayo, siyempre, kahit paano namimiss yung isa't isa. And of course, more often than not, hindi naman talaga kayo din nagkikita. Parang ano yan eh, parang nagiging mag-anak nga ang sabi nila. Exactly, parang yung isang kamag-anak mo ay napapalayo. Exactly, parang kayo mga sis namin, pero kami hindi kami lalayo. Kahit gusto man namin pagkasyahin kayong lahat dito sa sis house, medyo hindi tayo kakasya. Pero everyday, naabot namin kayo pag pinapanood nyo kami. So everyday is still like a sis reunion. Correct. So, sana po, lagi tayo mag-reunion everyday, manood lang kayo. Siyempre, ito lang sa Sis. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, FNH, Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Salon de Manila, Janelin Shoes, Wade Shoes, Mano Mano, Under the Sea Pet Shop, JBL Furniture Corporation, Grand Flora, Bio, Our Home, The Barnyard, and Union Square. Sa akin, basta isang lesson na natutunan ko rito sa Sampaguita, whatever fame you get, kinakailangan lagi kang nakatapak sa lupa. Kahit ang sikat ang lupa. May anong lesson na hindi mababayaan? Yan ang hindi ko kinakalimutan. Come on, join us! Aray! Ito. Surprise! Doktora! Si Sexy Carmi. Sis, sila yung umapi at nagmahal sa aking sis noon. Ang cast ng Flor de Luna. Kayo ba tita, pinapatawag nun? Minsan. Nung nasama yung driver. Oo, naku, siyempre. Tsaka marami siyang tinanggap na mga mails from the radio station kay Rafael Yabot nung araw. Marami siyang tinanggap na wag na raw akong kukuning artista kasi daw basagulera ako.